Bayan ang ating pong butihing senador na si Senator Marcoleta. Breaking news po, pinapaaresto na si Senator Marcoleta. Ang kaisa-isa po nating pag-asa na makikipagpatayan diyan po sa impeachment court para po magkaroon ng totoong bloodbath ay pinadadakip na po ng Sandigan Bayan. Napakabilis po ng pangyayari. Wala pong sinayang na panahon para po kay Senator Marcoleta. Talagang napakalupit na po. Ibang klase na po itong ginagawa sa atin. Habang ang mga tunay na magnanakaw, daang-daang bilyong piso, trilyong piso ang nawala sa kabang bayan. Patuloy po na laya, patuloy po na nagliliwaliw, patuloy po na nakikinabang sa mga pera natin, naliligo po ng kwarta. Ito po, ang tanging kasalanan po ni Senator Marcoleta ay ilantad itong mga pagnanakaw na ito. Siya po ang humaharap ngayon at siya po ay pinadadakip na. Kasalukuyan po, tinitignan ko po itong video. Dahil po ngayon, sa totoo, ito po ang katotohanan. Yung mga nag-iimbestiga, yung mga naglalantad ng pagnanakaw sa taong bayan, sila po ay nakalaya, sila po ay naliligo po sa kwarta na ninakaw po nila habang po ang mga naghabol po sa kanilang ninakaw na yaman, katulad po ni Senator Marcoleta at mga kasama niya si Mike Defensor. Sila po ay pinadadakip na. At ang malupit po nito, si Marcoleta po ay naroon po sa Sandigan Bayan ngayon para umattend po ng hearing. No? Hindi po natin alam kung palalabasin na po. Ito po, nakikita ko po ang video na pinalilibutan na po. Marami na pong CIDG naroon na po sa labas ng kung saan pong opisina, naroon po si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan po mismo. Naroon na po siya. Ayan po. Sa Sandigan Bayan, bakit po nagpunta sa Sandigan Bayan? Dapat po yan ang ibabalita ko ngayon . Ang nakatakda ko pong ibalita, pinapabasura po, motion to quash, no? Meron pong motion to quash. Si Senator Marcoleta para ipabasura po sa Sandigan Bayan yun pong kanyang kaso, yung gawa-gawa po sa kanyang kaso. Pero baliktad po, imbes po na ibasura yung gawa-gawang kaso laban po kay Senator Marcoleta, dininay po ng Sandigan Bayan yung pagbabasura ng kanyang kaso. Sa halip po, nag-issue po ng warrant of arrest. At ngayon po, ay naroon po si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan. At ang malupit po nito, nag-aabang na po ang mga CIDG kung saan siya mismo, no? Kung saan po siya mismo ay pansamantala po na nasa opisina po ng Sandigan Bayan. Nakapaligod po ron sa opisina kung nasaan naroon si Senator Marcoleta. Naroon na po ang mga CIDG, PNP. Ayan po. Kaano lang po, a-announce lang po. Ito po yung announcement ng Sandigan Bayan. Pakinggan po natin. Mahina po yung sounds nila. Okay, sa mga nagsasabi po na hindi siya madadakip, naroon po siya sa Sandigan Bayan ngayon. Wala po siya sa Senado, wala po siya sa bahay. Kasi po, meron po siyang motion to quash. Nagpunta po siya sa Sandigan Bayan
para po ipabasura yung kanyang kaso, only to find out na pagdating po doon ay mayroon na pong desisyon agad-agad. No, Lunes pa lang po ngayon. Tandaan nyo po, unang araw po, Lunes po ngayon, unang araw po ng may opisina. Kailan po nila pinail yung kaso? Kung hindi po ako nagkakamali, Biyernes. Huling araw ng opisina, unang oras. Antindi po ng korte na to. Hindi man lang nagpalipas ng ilang oras. Talagang pagpasok, siguro kagahapon pa nakahanda yung lintik na warrant of arrest na yan. Okay, bakit po? No? Kinakailangan po nila na hindi po makadalo si Senator Marcoleta, no? Dahil po si Senator Marcoleta po ang isa po sa magiging defender, malakas pong didepensa at ipapakita po sa live po kung paano po winawalang hiya, wawalang hiyain itong mga kakampi sa Senado, babalahurain ito pong impeachment ni BP Sara. Ang tanong, ano po ang nangyayari sa mga tunay na magnanakaw? Aminado po sila, maging yung mga nag-aakusa po, no? Pati po yung mga nag-aakusa kay Senator Marcoleta, aminado po na ang pinag-uusapan nating pera ay hindi po perang nakaw. Hindi po ill-gotten wealth. Yan pong 75 million, yan pong 75 million na yan ay campaign contribution. Maliwanag po, campaign contribution. At yan po ay ginastos ni Senator Marcoleta diyan po sa kanyang kampanya. Lahat ng kandidato may campaign contribution. Ulitin ko po, lahat ng kandidato may campaign contribution. Hindi po yan illegal. Ang sinasabi po nila, hindi po diniklara sa salin, hindi po diniklara sa SOSE. Pero ito po ay nasabi na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta. So, eto na po, mga kapatid. Kumusta na po tayo lahat sa Pilipinas? Yung presidente po natin, nagsabi po na siya lang daw ang kumikilos para laban sa flood control. Dahil wala pong anomalya na flood control. Kayo pong mga hindi bayarang media. Hindi na po ako magloloko. Kayo pong mga bayarang media, lintik kayo. Nasaan kayo ngayon? Kayo pong mga bayarang media, hinahamon ko kayo. Sinasabi ninyo na lahat ng mga sinasabi ni BBM, nilalabas ninyo sa wala kayong double check. Magpakita kayo ngayon na may flood control, may scandal nung panahon ni Tatay Digong. Lahat ng sinasabi, ibinabalita nyo na parang totoo, wala na kayong fact check. O, ngayon, eto po. Pati si Marcoleta, pinapakita nyo na pinalalabas nyong kriminal. Ano ang patunay nyo na kriminal si Marcoleta? Magkano ang ninakaw ni Marcoleta? Wala kayong sinasabing ninakaw. Wala kahit isa na nagsasabing ninakaw. Bakit po? Bakit po yung mga magnanakaw ang hindi nyo hulihin? Yun po ang sigaw ng taong bayan ngayon, Sandigan Bayan at lahat sa bagay ang Sandigan Bayan, kung ano lang po yung nakarating sa kanilang reklamo. Ang tanong po namin, kung sino man po yung nagsampa ng reklamo kay Marcoleta, bakit po ayaw ninyong idemanda at ipakulong yung mga totoong magnanakaw? Aminado si Marcos, mga hindi nahihiya yung mga magnanakaw sa flood control. Aminado po na maraming mga hindi pa rin nahihiya sa flood control. Bakit hindi nyo ipakulong? Aminado kayo na magnanakaw sila. Yung mga umamin po magnanakaw sa flood control, state witness na po. Yung pong
nag-iimbestiga sa flood control. Alam naman natin kung ano po simula niyan eh. Ang simula po ng pagkagalit ninyo kay Marcoleta, dahil porsigido po siya. Porsigido po si Marcoleta na ipursu yung flood control. Ay, hindi pa pala. Galit na po kayo kay Marcoleta before. Alam nyo kung bakit kayo galit kay Marcoleta? Nung siya ay congressman pa lang. Congressman pa lang po si Marcoleta, galit na kayo. Bakit po? Bakit kayo galit na kay Marcoleta, congressman pa lang? Dahil congressman pa lang po si Marcoleta, siya lang po ang tanging congressman na nagtatanggol kay BP Sara nung siya po ay ginigipit sa House of Representatives. Grabe na po kayo. Yan po ang unang kasalanan ni Marcoleta. Hindi po siya magnanakaw. Wala pong binintang sa kanya kahit isa na magnanakaw siya. Tignan niyo po yung mga sinasabing kasalanan niya. Kung meron doon ng pagnanakaw, wala po. Ano po ang sinasabi? Tumanggap siya ng campaign contribution. Putya, tumanggap ng campaign contribution? Kailan pa po? Kailan pa po naging masama ang campaign contribution? Lahat ng nangampanya, lahat po ng tumakbo, gustong-gusto po yan. Mismo sila nagsasabi, bawal magregalo sa mga public official maliban na lamang sa campaign contribution. Kailan po naging mali ang campaign contribution? Kung ang pagbibigay mo ay may kapalit. Tingnan nyo po, kung yan po ang batayan natin ng pagkakaso, eto po, ayon kay Mike Defensor, public daw to, public documents daw ito. Ayon kay Defensor, si Mel Robles, General Manager ng PCSO, nagbigay ng 30 million. Ngayon po, General Manager. Si Laurel Chu, nagbigay ng 30 million. Ngayon po, Department of Agriculture Secretary. Si Lagdameo, nagbigay ng 200 million mahigit. Ngayon po ay Special Assistant to the President. Kay Marcoleta po, ano po ang nahita ng mga nagregalo kay Marcoleta ng campaign contribution? Kaso, kinasuhan po sila. So kung magiging stricto kayo, bakit walang kasalanan si Marcos na may tumanggap din ng mas malaking campaign contribution? At nilagay pa niya sa pwesto. Takan-taka na po kami. Matagal na po kami nagtataka. Kay BP Sara pa lang, confidential fund, pinasama ninyo. Pero bakit hindi nyo binubulat-lat yung ibang may confidential fund? Yan po yung tinatawag ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na selective justice. Namimili po kayo, namimili po kayo ng gusto nyong kasuhan at tsaka nyo sasampahan ng kaso ng gawa-gawang kwento. Dapat po ang kinakasuhan yung mga magnanakaw. Hindi po yung nag-iimbestiga ng magnanakaw. Si Marcoleta, pangalawang kasalanan niya, una niyang kasalanan, walang nagtatanggol na congressman kay BP Sara. Siya lang. Tinanggalan siya ng lahat ng komite. Hindi pa rin po nadala. Si Marcoleta, nanalong senador. Ngayon nung naging senador, nag-imbestiga ng mga magnanakaw. Yan ang hindi na nila patatawarin. Yung sila na yung iniimbestigahan. Kaya ito pong ginawa nila kay Marcoleta, pagpapadakip. Ngayon po, wala pa tayong balita kung dinakip na. Kasi po, nasa Sandigan Bayan siya kanina at pinalibutan na po yung opisina kung saan naroon si Marcoleta. Pinalibutan na po ng CIDG.